Mapagpalang araw mga kahabi. So yung pag-uusapan po natin ngayon, ano ang dapat gawin para kumain ng gulay at prutas ang mga ibon. So dahil maraming mga kahabi natin na nahihirapan sila magpakain sa mga alaga nilang ibon. At ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Renzo Dacanay. Sir Olen, paano po ba sanayin kumain ng gulay, prutas ang ating mga alagang ibon, especially sa mga medium birds? Usually, kapag nagbibigay ako ng gulay, prutas sa kanila, nilalaro lang nila, tapos minsan tinatapon lang nila yung mga gulay na hinahalo ko sa conditioner seeds na binabad. Salamat, Sir Ole. So yun po yung katanungan ni Renzo Dacanay. Shoutout po sa iyo, kahabi Renzo Dacanay. So, bigyan natin ng simple at mga karaniwang dapat nating gawin para masanay natin pakainin ng mga prutas at gulay ang ating mga ibon. Para mahikayat ang mga ibon na kumain ng gulay at prutas, depende ito sa uri ng ibon at nakasanayang nilang pagkain. Kasi yung iba natin mga kabi, nasanay lang sa mga seeds na pinapakain. Kaya hindi nagugustuhan ng mga bagong pinibigay natin na mga alternative food sa mga alaga nating ibon. So narito ang ilang paraan. So unti-unting ipakilala ang gulay at prutas kasama sa paborito nilang pagkain. So yun po yung una nating gawin. Unti-unti lang nating i-introduce. Kunyari, meron tayong mga binabad na seeds, lagyan tayo ng small amount. Huwag po natin dadamihan agad dahil hindi pa nga nila sanay na kainin yung mga ganitong uri ng prutas at gulay. So kung nasanay sila sa mga seeds, maglagay lang po tayo ng konting amount o portion amount ng gulay at prutas na ilalagay natin doon, ihahalo natin sila. So yun po yung isang paraan para maipakilala natin yung prutas at gulay na gusto natin ipakain sa mga alaga nating ibon. Gupitin, hiwa-hiwain ng maliliit at madaling tukain na piraso. So yun po, para ang alam nila ay seeds pa rin yun. Dahil pag malaki, hindi po nila na alam na seeds yun. So hindi nila po yun kakainin. So gupitin, hiwain sa maliliit at madaling tukain na piraso. Subukan at ibang-ibang kulay na texture dahil may mga ibon na aakit sa makukulay na mga pagkain. So halimbawa, yung mga carrots, kulay orange, bell pepper na yellow, kulay dilaw, mais, kulay dilaw, green leaves. So magbibigay po tayo mga bear fruit, yung kulay pula naman po yan. So lagay tayo ng mga small amount ng mga colorful fruits and vegetable para naaakit yung mga alaga nating ibon para tukain po nila. Tapos unti-unti na nilang malalasahan at maipapakilala na natin sa kanila yung mga prutas na ating gustong ipakain. Lalo-lalo na po mga kahabi, kung mga malalaki na po yung mga ibon natin o yung mga matured na, ay mahihirapan talaga tayong ipakain ng mga gulay at prutas kung hindi po sila sanay. So ito po yung mga paraan na ating ibinabahagi sa inyo. So yung mga inakay pa o yung mga bagong walay, ay yun po ay madaling matuto dahil bago lahat sa kanila, bago kumain ng mga seeds, bago sa mga prutas, sa mga gulay, ay nahihikayat sila kainin dahil puro curiosity sa kanila dahil bagong walay pa nga po. So lahat sa kanila ay excitement. So lahat gusto nilang tikman. So yun po, subukan natin yung iba't ibang kulay at texture dahil may mga ibon na aakit sa makukulay na pagkain. Magbigay sa umaga
kapag mas gutom sila. So yun po, isa rin pong paraan yun para masanay sila sa pagkain. Sa gabi po, yung tira nila mga seeds ay sa hapon, alisin na po natin. Para pagdating ng umaga ay gutom sila, so magbigay po tayo ng gulay at konting seeds na. Yung mas marami na po yung amount ng gulay at prutas at kukunti na lang seeds. Dahil pag gutom sila ay tutukain po nila iyon. Magpakita ng foreign style o yung foraging style, yung paghahanap ng pagkain. So tulad ng pagsabit ng dahon o prutas para maging laro sa kanila. So yung mga dahon, ilagay natin sa gilid, isabit natin. Yung prutas, wag na po nating hihiwain. Yung buo na po, ilagay lang natin ng hook, ilagay lang sa gilid para paghahanap nila ng pagkain. So yun po yung isa rin po sa paraan para masanay po silang kumain ng prutas at gulay. Maging matyaga, may mga ibon na ilang linggo bago tumikim ng bagong pagkain. So ganun lang po talaga ang karaniwan na mga ginagawa ng mga ibon, lalo na pag hindi sanay. So kailangan lang natin ng patient, pagtsatsaga na pagbigay lang ng mga pagkain na konti-konting amount para sa mga alaga natin ibon para maisanay sila. Unti-unti nating ipakilala yung mga gulay o yung parang ini-introduce pa lang natin. So, the end of the day, masasanay din po yan. So, hope mga kahabi, meron tayong natutunan na kahabi Renzo Dacanay kung paano natin sanayin kumain ang mga alaga nating ibon ng prutas at gulay, lalo-lalo na po yung mga medium bird. So sa mga ligtas na gulay, marami po tayong dapat ipakain tulad ng kangkong, carrots, broccoli, pechay, kalabasa. So ito po yung charts na pwede nyo pong i-post, tapos tingnan nyo yung mga gulay na pwede at yung bawal. So nandito rin po sa post na to, sa picture na to, sample picture natin, yung mga pwede nating ipakain sa ating mga alagang medium bird. Mga ligtas na prutas, mansanas, tanggalan lang po natin yung buto dahil toxic po sa kanila. Saging, saba, papaya, mangga, pakwan. So ito lang po yung mga prutas na pwede nating ipakain sa kanila. So kung ano po yung available sa kapaligiran natin, bayabas, yung dalandan, Indian mango, yan, pwede na po yan. Tapos kung ano po yung seasonal fruits and vegetable, yun po ang magandang ipakain natin dahil mas mura po iyon. So yung iwasan na pagkain sa mga ibon, avocado po, bawal na bawal po yan. Tsokolate, sibuyas, bawang, maalat at matatamis na pagkain. So hope mga kabi, meron tayong mga natutunan kung ano ang dapat gawin para kumain ng gulay at prutas sa ating mga alagang ibon. At kung nagustuhan nyo ito, yung ganitong talakayan, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. What a Life, shoutout po. Si Victor Aguila, si Maro Chan, shoutout po sa inyo. Si Kuya Joms TV, shoutout po. Juan Arwin Vilas, shoutout po. Ace Gian Franco M. Tagli Vlog, shoutout po. Si Henry Durante, shoutout po kahabi. Si Frank Clemens, shoutout po. Si kahabi Pasyal Body, shoutout po kahabi. Si Manper, shoutout po. At last but not the least, si kahabi JB Bora. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kahit mga konting bagay para sa ating mga alagang ibon kung paano natin mapapakain or masasanay sa pagkain ng prutas at gulay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.